Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 dating miyembro ng Milisyang Bayan sumuko sa Cagayan. 77 million pesos nakita ng gobyerno hindi na kolekta dahil sa iligal na sigarilyo sa Cebu. Mga lungsod sa buong bansa kaagapay ng DepEd sa pagpapabilis ng classroom construction. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagbalik loob sa pamahalaan ang 3 dating kasapi ng Milisyang Bayan sa San Antonio, Baggao, Cagayan sa tulong ng 17th Infantry Battalion ng 5th Infantry Division at lokal na pulisya. Kinilala lamang sa alias na Amin, Barako at Amir, isinuko ng mga dating rebelde ang isang shotgun, 3 bala at 2 40mm M203 rounds. Ayon sa militar, bunga ito ng tuloy-tuloy na community dialogues at house-to-house engagement na nagpatibay ng tiwala sa komunidad. Tiniyak ng 17th IB ang kaligtasan ng mga sumuko at ang kani-kanilang pagpasok sa reintegration programs. Giit ng hukbo, malinaw itong senyales ng humihinang suporta sa armadong kilusan at ng patuloy na pagsulong ng kapayapaan sa Northern Luzon. Umabot sa 77.36 million pesos ang tinatayang kita ng gobyerno na hindi nakolekta matapos masabat ang 94,816 packs ng iligal na sigarilyo sa magkasanib na operasyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR, Revenue Region 13 at Cebu City Police Office noong 1 linggo. Ayon sa BIR, karamihan sa mga produkto ay walang tamang tax stamps o gumagamit ng pekeng marka, malinaw na palatandaan ng smuggling at iligal na bentahan. Ang inspeksyon ay ginawa sa mga bodega at retail outlets sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamumuno ni Charlito Martin Mendoza. Patuloy ang beripikasyon habang inihahanda ang kasong kriminal laban sa mga sangkot. Giit ng BIR, paiigtingin pa ang crackdown upang pigilan ng smuggling at protektahan ang pondo ng bayan. Nagkaisa ang mga city government sa Luzon, Visayas at Mindanao at ang Department of Education o DepEd sa isang koordinadong plano upang resolbahin ang matinding kakulangan sa silid-aralan na tinatayang nasa 147,000 hanggang 165,000 classrooms sa buong bansa. Sa nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA kahapon, February 23 sa Malacanang, na sinaksihan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nangako ang mga alkalde na bibilisan ang pag-aproba ng permit, tutukoy ng prioridad na paaralan at tutulong sa pagpapatayo ng ligtas at makabagong pasilidad. Dagdag ng Chief Executive, dapat tiyaking hindi maaantala at maayos ang paggamit ng pondo, kabilang ang 85 billion pesos na nakalaan para sa 2026 budget. Iginiit naman ni DepEd Secretary Sani Angara na pinapayagan na ng budget ang mas flexible na pakikipag-ugnayan sa LGUs at pribadong sektor. Nanawagan din si Senator Win Gatchalian, Chair ng Senate Committee on Finance, ng agarang aksyon upang mabawasan ng siksikan at matiyak ang dekalidad na espasyo sa pagkatuto. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.